Alright mga chip, so welcome back na naman sa isa na namang video update para dito sa ating Daan Hari 175. So, uh, medyo marami-rami na rin nagawa dito. So, before ko banggitin yung mga nagawa natin, so currently, update lang is mag-change oil muna tayo kasi pansin ko itong langis niya sobrang itim na. So, ito siya. So, sobrang itim na niya and kailangan ng palitan yan para at least good running condition yung makina natin. So, kabili tayo ng langis. 10W40 yung langis na binili natin. Tapos, itong sa muffler niya. So, ito nga pininturahan natin siya ng flat black na high temp, and yung brand niya is Samurai. So, kailangan kasi is high temp yung nilalagay dito para dahil nga syempre itong part na to is mainit. So, pag ordinary paint lang kasi ginamit nyo, masisira lang, mababakbak, ganyan. Matutuyo siya, then eventually mababakbak. Hindi ka mukha ng high temp, so kaya nga high temp siya kasi nga pang high temperature siya. So, perfect siya para sa mga tambutso tulad nito. So, gagawin natin or update ko lang sa inyo is ano ba? So, ayun nga, after natin siya kinarwash, itong mga switches natin dito ay inano natin sila binaklas and then nilinis yung mga contacts just to make sure na umaandar sila perfectly. Magtatagal siya hanggang sa dumumi ulit and then kailangan na naman linisin, ganyan. So, lahat ng mga contacts na to, all goods. Dito sa kabila. Ayan, very snappy yung tunog. Ayan. Tapos, ano pa ba? Wait lang check natin. Ayan. So, itong tapalo dun sa harap, pininturahan natin siya ng black, plain black. And yung ginagamit natin kasi pintura, most of the time is yung Samurai brand. Kasi nga, maganda talaga yung quality ng Samurai brand. Hindi siya nasisira sa pag nalagyan ng gasolina. Yung iba kasi pag yung mga ibang brands, pag napatakan ng gasolina, nasisira yung pintura. And Samurai brand, famous siya para sa tibay. So, kahit na napapatakan siya, ganyan, hindi siya basta-basta natatanggal sa pintura. So, ayun pa pala, yung speedometer natin dito. Yung gear niya kasi dito is nangalawang na. Hindi mo siya actually. I mean, nangalawang na. Plus yung mga dumi-dumi ng yung mga natuyong grasa. So, binaklas natin siya and then nilinis. Binrush natin para mukhang bago ulit. So, nung in-install, syempre kailangan natin lagyan ng grasa. Tapos meron siyang nawawalang isang part doon, nakalimutan ko lang kung anong tawag doon. Pero meron siyang nawawalang part doon na magko-contact dito sa hub para umikot yung mga gears niya. So, fortunately, yung nagtitinda ng mga second-hand parts dito sa amin, meron siyang ganun. So, nakabili tayo. So, ayun na nga. Umiikot na yung mga gears niya dito. And then, binila natin ng bagong speedometer cable. So, yung speedometer cable at saka yung RPM cable, all good sila. Umaandar na sila ulit. Tapos, ayun pa pala. Aray. So, itong tawag dito, itong shock, front shock na to sa left side, nung una akala ko ano na siya, parang mga tubig-tubig lang na pumasok sa loob. And then, nung nilinis ko siya, meron na nga siya langis-langis.
And then, hinayaan ko muna siya na a couple of days. And then, pagtingin ko lumabas na naman yung langis. So, that's a good sign na kailangan ng palitan yung uh, oil seal niya. So, yung oil seal nito, hindi ako nagkakamali is 33 something. Basta, ano siya, nakalimutan ko ng size niya. So, eto nga. Madali lang naman siyang gawin. Yun nga lang, marumi. Dahil nga, yung langis nito is pag katagalan nangingitim na. Ayan. So, as you can see, malinis. Tuyong-tuyo yan. So, ayun. Sayang nga hindi ko na-video kung paano siya gawin. Pero siguro next time, pag nakakuha tayo, ay i-video natin paano sila ginagawa. Wait lang. So, ayun. Brief lang paano ito inaayos. So, kailangan tanggalin mo muna siya dito sa may taas. Ayan. And then, itong bolt na to. So, pag natanggal mo na yung mga yan, syempre, kailangan tanggalin mo muna itong gulong, tsaka itong tapalodo sa harap. Tapos nun, ito nung bababa siya. Once na bumaba na siya nun, meron siyang Allen wrench dito sa baba. So, magpapasok ka ng Allen wrench dito and then tatanggalin mo yung Allen screw dito. So, once na natanggal mo na yun, pwede mo nang buksan itong sa taas niya. Kasi meron itong ano sa taas eh. Pag nabunot mo siya, meron siyang isa pang bolt doon na malaki. So, kailangan mong tanggalin yun. Once natanggal mo na yun, matatanggal mo na yung spring na sa loob, tsaka yung mga internal components na dito sa loob, yung mga internal parts niya sa loob. Once natanggal mo na yun, pwede mo nang baklasin itong yung oil ring dito. And then, babalik mo lang siya. Pero, ayun nga, next time, pag gumawa tayo ulit ng ganito, i-video natin para at least may tutorial. So, ano pa ba? Actually, ngayon kasi, ayun nga, mag-change oil tayo. So, ang pag-change oil is very madali lang naman. So, kailangan mo lang tanggalin yung bolt dito sa baba. Eto. Alam ko size 17 to na wrench. Ang gagamitin mo size 17 na wrench para matanggal siya. And then, kuha ka na lang ng sapuan ng langis. Ayan. For example, yan. Papato mo siya, ilalagay mo siya dyan, pupwesto mo siya dyan. Para once na lumabas na yung langis, may sasapo. And then, ilagay mo na lang sa isang container. Huwag niyo pong sanang itinatapon yung mga langis kung saan-saan. Kasi nga, pangit to sa environment natin. May proper disposal. So, ako kasi ginagawa ko, pag marami na akong langis na naipon, may bumibili nito. Tapos, ang alam ko is, nilalagay yata nila to kung saan-saan, like sa asfalto or ewan ko. So, ako kasi ganun yung ginagawa ko na pagdi-dispose ng used oil. So, ano pa ba? Actually, wala naman masyadong ginawa dito na madugo eh. More on na busy lang kasi talaga. So, ayan, more on ito, linis-linis. Like itong sprocket na sa likod, linis natin siya. So, babaklasin lang siya lahat. And then, gumagamit ako ng bench grinder na merong metal brush para mas mabilis. And then, idadaan mo lang siya para matanggal yung mga dumi-dumi. And then, lalabas yung kulay ng bakal ulit. Mas presentable siyang tignan. So, so far yun lang naman ang mga nagawa natin. So, right now, after natin mag-change oil, ayusin ko lang ulit yung sa tambutso kasi lalagyan ko siya ng gasket dahil meron siyang konting singaw. So, lalagyan natin siya ng exhaust gasket. Like, yung mukha nito. Ayan, nabili ko siya 20 pesos lang ang isa nito. So, ayun.
And then once na natapos natin, te-test drive natin siya. Especially dito sa baba, titignan kung meron siyang leak para alam natin kung kailangan natin siyang may kailangan pa tayong ayusin doon or okay na siya lahat. So, so far, yun pa lang naman yung mga nagawa natin dito. And then, once na tapos na siya lahat and then na-test drive ko na rin, i-update ko kayo ulit sa ating Euromotor Danhari 175. Okay, so mga boss, yun lang muna for now. Maraming salamat sa panonood. Sana mag-like, subscribe, and share kayo sa video natin. So, masuportahan natin ng mga maliliit na channels na tulad nito. So, sa TikTok, follow na lang din po and like. If you have questions, please feel free to comment sa comment section and then pag nabasa natin, sasagutin naman natin. So, maraming salamat mga chief and God bless. Bye-bye.